his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, those wounds yet visible above in beauty glorified. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. No? Bago tayo po magsimula ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa panibagong araw, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, na iningatan mo kami at sinamahan sa magdamag upang makapagpahinga, Panginoon. Maraming salamat po sa aming pamilya, aming mga kaibigan, katrabaho, no, mga tao na nasa paligid namin, Panginoon, na tumutulong sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pagbubulay-bulay ngayon, may mapulot po kaming aral at ito'y aming sa puso't isipan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan at i-bless ang bawat isang nakikinig ngayon, Panginoon. Kayo po ang siyang gumabay. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun, ang ating pong context for this day ay matatagpuan sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. And sabayan niyo po ako kung kayo po ay may hawak ng mga Bible ngayon. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, ayun po ang ating context para sa araw na ito. And
ang sabi po ng ang sinasabi lang po ng Hebrews or ang mga ine-emphasize nung scripture natin ay offering powerful encouragement, no, for believers, focusing on faith, community, and perseverance. So, bakit ko po nasabi na yun po yung focus ng ating pinag-uusapan ngayon? Kasi first, confidence in approach to God. No? Magkaroon daw tayo ng confidence sa paglapit kay God. The passage reminds us that we have direct access to God through Jesus, who opened a new and living way for us. This gives us confidence to approach God not based on our own merit, but on Christ's sacrifice. So, sinasabi lang po dito na magkaroon po tayo ng confidence sa paglapit kay God, no? Maswerte po tayo na hindi na natin kailangan lumapit kung kani-kanino. Hindi natin kailangan lumapit sa ating mga pastor, sa ating mga leader, no? Para maging way papunta sa or maging way para kausapin ng Lord, no? Pwede natin siyang direct na kausapin, direct na makakonect, direktang makausap, no? And sabi dito na have confidence in that. Kasi para lang ikaw at yung magulang mo kung paano kayo mag-usap. Ganon ka-close. And sinasabi lang ng passage na magkaroon ka ng confidence na kausapin yung magulang mo, no? Dahil tayo, lahat naman tayo naging anak, no? Ikinatutuwa ng mga magulang natin kapag open tayo sa kanila. And so, ganun din kay God, no? Kaya, binigay niya si Jesus, who opened a new and living way for us, no? Second po is the importance of a pure heart and faith. The author encouraged believers to draw near to God with sincere hearts and a full assurance of faith. This highlights the importance of purity in our intentions and a steadfast trust in God's promises. So, kung kanina sinabi ko po na yung pakikipag-usap directly or pag-connect natin, no? Pagkakaroon natin ng personal na connection to God, ito naman po yung importance, no, ng pananampalataya natin sa Kanya. Yung importance na mayroon tayong pure heart kapag nananampalataya tayo, no? Ang sabi nung nagsulat nung scripture is draw near to God with sincere hearts. Kasi kahit nakausapin natin siya, kahit ito yung sabihin natin sa Kanya, nakikita niya talaga yung pure intentions natin kung bakit pinipilit nating lumapit sa Kanya. 'Di ba? Hindi natin siya maloloko, hindi natin siya malilin lang. Kasi nakikita niya lahat. Yung anong iniisip mo, kung anong nilalaman ng puso mo. And so, inuutusan tayo na magkaroon ng pure heart, no? Tanungin natin yung sarili natin, i-assess natin bakit ba ako patuloy na nakikilahok, nakikisali sa mga gawain ng Diyos, bakit patuloy ako nagsisimba, bakit patuloy ako nagpapagamit sa mga gawain niya, bakit patuloy akong nananalig sa Kanya. Is it because of my ego? Or is it because this is really what I want? Ganun. I-assess natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng pusong totoo habang naglilingkod sa Kanya. Or kung anumang paraan natin ng paglilingkod, lagi nating iisipin yung importansya ng pagkakaroon ng pure heart dun sa ginagawa natin na yun. Next is hold firmly to hope. The passage reminds us to hold unswervingly to the hope we profess. Life can bring trials, but we are encouraged to cling to hope, knowing that God is faithful to His promises. So, sabi, hold firmly to hope, na kahit dumaan yung maraming unos, kahit dumaan yung maraming problema sa buhay natin, patuloy nating panghawakan yung mga promises ng Lord sa atin, na minsan nakakapagod at kino-question na natin yung presensya niya dun sa buhay natin kapag pinagdadaan natin yung mga unos. Pero sinasabi dito na patuloy tayong manalig, patuloy nating panghawakan
yung pinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. That's why mahalaga nga na magkaroon ka ng connection sa Lord para, alam mo yun, kahit na anong mangyari, alam mo rin yung magiging sagot kasi directly, makukuha mo yung sagot sa Kanya agad. And, ayun nga, bigyan natin siya bigyan natin siya ng parang katungkulan sa buhay natin na kahit may nangyayari sa paligid natin or sa buhay natin, Lord, eto ka. Hindi ako masishaken kasi nananalig ako sa iyo, naniniwala ako na hindi mo ako iiwan sa gitna ng storm na to. Ganon. Next is community and encouragement. No? The passage stresses the value of encouraging one another, urging believers to spur one another on toward love and good deeds. This calls us to be proactive in helping each other grow spiritually and practically. So, inuutos din, ini-stress din, ini-emphasize din ng passage na to na kaakibat ng pananampalataya sa Diyos ay yung pagsaserve mo sa ibang tao, no? Yung pag-gather mo sa kanila, pagpapalakas mo sa iba, pag-i-encourage mo sa kanila patungo, no, sa love and good deeds. Hindi daw sa mga bad deeds, hindi sa chismisan, hindi sa paninira ng ibang tao, no? Or paggawa ng hindi mabuti sa kapwa. Hindi sinabi yun eh. Ang sabi, spur one another on toward love and good deeds. No? So, sinasabi lang na dapat, kung may pure intention ka, makikita yung pure intention mo din sa kapwa mo. Na kahit nasaktan ka niyan, or kahit may ginawa yung mali sa'yo, no? Nandun ka para i-encourage siya. Kumbaga, dapat kapag nagsama-sama kayo, nagpapalakasan, hindi nagpapahinaan. No? Kasi, we cannot say na minsan, nagagawa natin manisod ng iba. And nasa na sila ngayon. Wala na, hindi na malakas. No? Kumbaga, nahipan mo yung apoy ng kanilang pananampalataya. Imbis na ikaw ay nagbibigay ng flame dun sa mga aandap-andap. No? So, ano po tayo dun sa dalawa? Tayo ba yung nagbibigay ng flame sa kapwa natin, or tayo yung humipan dun sa flame na meron sila? Next is the importance of gathering together. So, kanina, ang sabi ko is the encouraging community. Ngayon po, yung importance kung bakit kailangan mo i-encourage or i-gather together yung mga tao. The context advises believers not to neglect meeting together. Christian community helps build faith, provides mutual support, and strengthens our commitment. Gathering together helps us stay aligned with our beliefs and avoid discouragement. So, 'di ba, sa ibang bagay nga po, kahit anong ginagawa natin, kapag may kasama tayo, may katulong tayo, nagiging magaan yung mga gawain. So, ganito din po sa gawain ng Lord, no? Masarap sa pakiramdam pag alam mo na may kasama ka, na hindi ka nag-iisa, no? Kaya ang sabi dito, yung community na bubuuin natin ay nakaka-build ng faith. Kasi, mas mararamdaman mo na God is with you kapag may mga tinap siyang mga tao para patuloy kang palakasin. And so, nabibuild lalo yung pag-asa mo, nabibuild lalo yung pananampalataya mo sa Kanya. Kasi, nakikita mo yung face ng Lord sa mga kapwa mo na to, no? Na parang, may times na, grabe, Lord, sobrang swerte ko sa tao na to, ginamit mo siyang instrumento para ma-survive ko tong ganito, or lampasan ko tong pagsubok na to, no? So, it helps build faith. Kasi may kasama ka, may nag-a-assure sa'yo na hindi ka nag-iisa. Next is provides mutual support. So, ibig sabihin, kung ikaw ay
nagbibigay ng tulong sa iba, sila din ay nagbibigay ng tulong sa'yo. May mga times na hindi tayo palagi magbibigay. May times na tayo din minsan ay tumatanggap. One way or another, meron natutulong sa atin yung mga people in the community or people around us, no? Na siguro kung nakakatulong ka sa financial or materials, yung kwento nila nakaka-inspire naman sa atin. So, may mga bagay na naibibigay natin pero natatanggap din natin. So, it provides mutual support, no? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, tinulungan ko siya kaya ganyan yung faith niya ngayon, ganyan. No, kasi alam mo na may makukuha ka sa kanila, no? Pag nakakwentuhan mo lang sila or something, no? Next is strengthens our commitment. So, dahil nag-help ka na mag-build ng faith, no? Nakapag-provide ng mutual support, kaya mas na-strengthen yung commitment natin na gumawa ng tama, na gawin yung mga kagustuhan ng Lord, no? Sa atin. Gathering together helps us stay aligned with our beliefs. Kasi, dahil nga nagpapalakasan kayo, kinukorek nyo yung bawat isa. Nare-rebuke yung mga masasamang gawain, no? Imbis na pinagkukwentuhan natin yung mga tao, imbis na pinagkukwentuhan natin yung mga kasama natin, no? Na hindi naman talaga kailangan pag-usapan, no? Nare-rebuke natin. Kaya na-align tayo sa kung ano ba talaga yung dapat lang nating ginagawa at tama nating ginagawa, no? And avoid discouragement. Kumbaga, yun nga, makaiwas na maitisod natin yung mga tao. Maitisod yung mga kapwa natin na imbis na naniniwala sila sa Diyos, hindi na lang. Lalo na yung mga bago, lalo na yung mga matagal na hindi na na-nurture. 'Di ba? Natitisod kasi kung ano yung mga nalalaman natin or nalalaman natin na nasaktan natin si ganto, nasaktan natin si ganyan, no? Mas magandang pakinggan na eto si ganito, eto na siya ngayon kasi hindi natin siya pinabayaan. Eto si ganto, nagpapatuloy kasi na-inspire natin siya na magpatuloy. 'Di ba? Kaysa naman dun sa ay si ganto hindi na nagsisimba kasi ganito ganyan ginawa sa kanya. No? No? At ang masakit pa dun, alam na natin na nakatisod tayo, pero dapat firm tayo na hindi, kasalanan niya yun kasi mahina siya. Kasi hindi niya pinanghawakan yung pananampalataya niya sa Diyos, no? Kumbaga walang emotional intelligence, no? Kaya ang sabi dito, yung importance ng pag-gather together. Hindi pag-gather sa chismisan, hindi pag-gather sa kasiyahan lang, hindi pag-gather sa paggawa ng hindi magaganda sa kapwa, no? So, in summary, the scripture teaches us to hold on to our hope, actively encourage one another, value gathering together, and persevere in faith. This passage emphasizes that our faith journey is both personal and communal, rooted in Christ's sacrifice and God's faithfulness. Kasi hindi tayo ginawa ng Lord na mabubuhay para sa sarili lamang. Kaya, our faith is both personal and communal. So, sinabi ko sa first part na magkaroon ng direct connection to God kasi kailangan ng personal relationship with the Lord. No? The next is, it is communal kasi part ka ng isang society, part ka ng isang community. So, meron ka rin pananagutan sa kapwa mo or sa mga tao na nakapaligid sa'yo, and it affects your faith journey with the Lord. Kasi hindi gusto ng Lord na ikaw lang mag-isa ang pupunta sa langit. Kailangan kasama mo yung buong community. So, ayun lamang po ang ating pagbubulay-bulay ngayong araw. Nawa ay meron po tayong napulot, and I hope and I pray na patuloy natin itong maisabuhay. Maraming salamat po at mag-iingat po ang bawat isa.